Hi guys, welcome sa channel. May dalawang event kami ngayon dito sa Subic Town at saka sa Subic Bay, Freeport. So itong unang set namin, papakita ko sa inyo yung venue. Para sa mga taga Subic na naghahanap ng events place, dito ito sa may Subic Seabourn, pagitan ng Kalapakuan at Kalapandayan along National Highway. Meron itong venue sa baba. Kung makikita nyo yung building, parang 2-story, pero sa pagpasok nyo, bababa kayo, marami pang floor yan sa baba. May events place sila open sa likod, facing the ocean. Tapos itong second floor nila ay indoor function. Ito yung mga ilaw natin. Okay ito sa mga supplier kasi itong hagdanan ay nasa gilid, nasa labas. Hindi ka nadadaan sa loob ng reception nila. At least, maiksi lang yung maiksi lang yung hagdanan. May parking sila sa harap. At ayan ng Subic Bay. Yan, ilang palapag pa yung sa baba nila. Yan. Doon sa likod. Sa baba yan yung isa pa nilang events place. So eto, pagpasok mo, maliit lang pero maganda. Ilang seater ito? Mga 80 seater siguro. 80 to 100 pag siksikan. Maganda yung CR nila. Meron siyang balcony doon, meron siyang bar counter, so pwedeng doon yung pagkain. And then ito yung pinaka hall nila. Ideal ito kung hindi masyadong marami ang bisita nyo. Search nyo na lang sa FB yung page nila kasi mamaya magtanong na naman ng rate sa akin kung magkano. Search nyo na lang po ang page nila, Subic Seabourn. JDZ Wedding and Event Services ang styling natin dito. Sila ang nagbitbit sa akin dito. Meron tayong dalawang audio center front of the house, isang sub. Ayoko na sana magsabi dahil taas ay sabi ni Alvin, sige ilatag na natin, total nandito na rin tayo. Diyan ang ilaw magkapila at ang ganda ng pwesto namin sa likod, sa gitna. Ayan, so set up muna namin. Pagka set up nito, iwan ko sila, lipat ako dun sa isang event naman. All set na tayo. I-align na lang yung ilaw. Liligpit na ng kable si Michael. Taas mo na yung sa kabila, Bin. Yan. Michael, hilain nyo itong mga kable. Uy, sobrang taas na yata. Sumayad na. Kasilain nyo yung mga kable. Yan. Lahat ng sobra doon sa sulok. Baba mo yun. Yan. Okay. Align na ba? 3 per side ang ilaw natin. Dalawang RGB, amber white yung sa taas. Dapat walang mga nakalaylay na cables dyan. Meron tayong dalawang beam ngayon. Sub at saka fog machine ang gamit natin dahil hindi ko pa napapaayos yung haze machine ko na oil base. Backdrop natin, warm ang palaging kulay nito, warm lang. Ayan, 2 dito, 4 doon, sisindihan pa yun. 2 doon, tapos meron tayong 1 per side na beam 260 DJ Star to. Old price ito, wag niyong tanungin yung price nito kasi pandemic ko nabili ito eh. Pero ngayon, ang presyo ng ganyan nasa 48 to 50,000. Pag branded, mas mahal. Nasa 65, ganyan. Okay? So, kain lang kami and then lilipat na ako doon sa kabilang set. Itong boot namin, gamit ko yung aking bagong Acer Nitro.
Soundcraft Signature 10. Gumagana yung ating EQ. Version 1 Mount Everest, saka MR250H na Kevlar, Numark, DJ Togoto, at ang ating show art. Ito ang aming crew meal ngayon. Daming sabaw. Adobo. Yan si Alvin. Bin, baka may babatiin ka. Tsaka si Michael. Si Jay na doon sa kabilang event. Magkikita na lang kami doon. 2,000 years later. Second set. Dito na ako mag-stay. Hindi ko na babalikan yung dalawa doon. Nandito na si Jay. Nakapagbaba na kami ng gamit. Isang malaking bunker itong venue na to, itong Moon Bay Villas. Kagandahan dito, tutukan lang. Pagka baba mo ng gamit dyan, dito na yung pwesto, yan yung stage nila. Doon na bless manansala ang decor nito. Ito, matagal ko nang suki itong kliyente na to. 4 na magkakapatid dito ever since ako ang photographer nila. So naisama yung ating lights and sounds ngayon. 2 AC pa rin yung front of house natin, isang sub. Meron sa likod na Kevlar ZLX 12D. In-house yan. Pati yung passive na sub nila doon. May mga kahon dyan ng LED wall. LED wall kasi yan. Pero bihirang gamitin yan. Yung ganda ng mixer nila. Oh. Orig kaya to, Jay? Orig kaya to? Ha? Yan ang mahirap sa Yamaha at saka sa Soundcraft. Ang hirap nung ma-distinguish mo minsan yung copy at saka hindi. Yung signature series ng Soundcraft, maraming nun, copy version at saka itong MG series ng Yamaha. Pero for sure, pagka sa mga legit na distributor binili yan, for sure legit siya. Pero ito, I don't know kung mukha namang mukha namang legit. Oo. So, all set na ang maaga silang nag-setup. 3 per side pa rin ang ilaw natin dito. RGB magkabila, tapos amber white sa gitna. Aroy, paano kaya yung natin dyan, yung DMX natin? Yung puti ang sa atin. May beam sila sa kabila eh. Pero pwede yan, pag-aralan natin. Nasa 206 yung puti para yung RGB ang lalaroin natin. Candyland yung team nila. Puro mga candy and sweets. 7th birthday ito kung di ako nagkakamali. Panganay na babae ni client, Mary Grace. Set up muna namin ito, then balik pakita ko sa inyo mamaya. Very basic lang ito. 1, 2, 3. All set na yung audio namin. Nagte-test na lang ng mic si Jay. Na-iset ko na rin yung frontal. Ito yung recently uploaded ko na Big Dipper na LPC 015, 4. Bali 5 ang kasya sa ganyang kahon. So 5 rin ito. Imagine mo yan, ang liit lang, ang gaan, 10 piraso. Pag nilagay mo sa stage siya, napakaliwanag nila. Tapos ganyan lang, ang nilagyan, yung foam na kasama dun sa box, nilagay ko lang in between para maiwasan yung gas-gas. Yung height nung paa, saktong-sakto lang. Anong box ito? Ay, ayan, may basag na nga. Naupuan nila nung nakaraan. Yan lang siya. Hanapin nyo na lang sa mga Chinese na mga maliliit na mall na puro plasticwares ang tinda. Mga kitchenwares. Doon ko nabili itong mga to eh. Nasa 200 ang isa nito. 200 plus, gano'n. At least ito, maulanan man, okay lang kasi plastic siya. Tsaka ang gaan. Kahit na ipaibabaw nyo, pag puno na yung service nyo, ipaibabaw nyo yung mga yan, safe pa rin siya. Okay, set ko muna to. Yan. Putulin mo na yan. Medyo nahirapan lang kaming ipwesto dahil siksik yung stage, puno ng decor. Basta ang goal mo dyan, mailawan mo lahat yan. Since malapad, yun ang advantage pagka yung ilaw mo wash, malapad yung buga niya, kalat,
mas kokonti yung kailangan mong ilaw. Kasi nga, mas malapad ang sakop niya. Lalayo ako para mag-gets nyo yung point ko. Halimbawa, itong dalawang to, since malapad siya, sakop na niya itong area na to. No? Imagine mo kung ang bugan niya ay medyo narrow, so kakailanganin mo ng higit pa sa dalawa para mapuno mo siya. So since ang bugan niya ay malapad, mas konti ang kailangan. So kaya ito talaga perfect para sa akin na pang backdrop. Bukod sa mura, maliit sila, slim, maganda yung bugan ng ilaw. Tibay okay din naman, Big Dipper marami namang gumagamit niyan. So yan, halos kumpleto na, buo na. Yung doon na lang, yung sa area na yan ang medyo wala pang ilaw. Naka multiple socket yan. Multiple extension. Pag sinabi yung multiple extension, medyo makalat lang kasi may in-house, hindi namin pwedeng galawin kung ano man yung nakalatag nila. Kaya ngayon medyo makalat. So, itong extension na to, makikita nyo, may karugtong siya doon. So, meron akong 8 ganito. Magkakarugtong yan. Kaya lahat ng nasa backdrop, isang extension lang yan, isang suksukan lang. Okay? So ito, iti-tape namin dito para hindi mahulog. Dito lang yung nahanap naming pwesto na para mailawan niya to. Kasi wala ka nang mapaglagyan dito Pag dito mo naman nilagay, hindi aabutin yung taas. So, ganun ang pag-iilaw ng backdrop. Pag-aaralan nyo, titignan nyo, mas importante yung maiilawan kaysa dun sa pupwestuhan nito. Okay? So maganda nga yung pagkakapwesto mo sa harap kung hindi naman maganda yung pwesto ng buga ng ilaw niya. So wala din. Okay? So all set na kami dito sa stage. Actually, tapos na tayo dyan, di ba? Okay na. So ililigpit na lang natin itong mga sobra na yan. Itatabi lahat dun sa sulok. Itatabi yung mga wire. So may sumobrang 2. So ibig sabihin 8 lang yung nagamit naming wala silang decor dun sa harap. Yung iba kasi meron pang mga arc doon, so iilawan din yon. So at least 2 power LED ang gagamitin mo doon, yung iba 4 pag medyo mahaba yung tunnel. Okay, ito naman ang bakit 2 side ang ginagamit ko. Yung iba, pag basic set, ang ginagamit lang nila 4, isang tayo. So, paano mo siya ipupwesto? Hindi pantay pag ganun kasi. Pag nilagay mo sa kanan, medyo may shadow sa kaliwa. Pag nilagay mo sa kaliwa, may shadow naman sa kanan. No? Photographer ako, kaya alam ko yung ganyan. Medyo maselan tayo pagdating sa ganyan. Kung igigitna mo naman, halimbawa yung ilaw mo isa lang, 4 na ilaw yan nakatusok sa isang stand, inilagay mo sa gitna, oo nga naman, pantay nga naman siya. Pero pag may photographer na sa gitna na nagte-take ng pictures, meron kang makikitang malaking block dyan ng shadow. Kasi nga, nakagitna, gigitna din si photographer, matatakpan. So kaya ganong, imbis na masyado marami kasi kung 4 per side, kaya ang ginagawa ko 2 per side or 3 per side. So pagka magkabila yan, magiging pantay na yung ilaw mo sa harap, yung frontal. Ngayon, paano naman ina-align yan? So yung 3 dito, yung 3 ilaw dito, eto, pag in-align ko yan, yung buga ng amber niya nandito. Tapos yung amber white nung nasa kanan, nandito. So pa-cross ko siya nilalagay. Na-gets nyo ba? Pa-cross. Yung galing dito sa kaliwa, dito nakatutok. Yung galing sa kanan, dito sa kaliwa nakatutok. Mas pantay yun sa photo, maniwala kayo sa akin. Now, yung dalawang RGB, ganun din. Yung isa dito, medyo ilayo mo ng konti para merong mag-spread siya ng konti doon. Then, yung isa banda dito. Yan. Tapos yung sa kabila, banda dito. Dito yung buga niya. Yung isa naman, banda dito. So, pag sinindihan mo lahat yon, malinaw lahat yan. No? Tapos, titignan nyo rin yung dadaanan nung, halimbawa ito, medyo bumaba yung ceiling works natin kasi binawalan ng venue na masyado mataas. Binaba. So, magiging cons naman yan. Maaring tamaan ng ilaw yung tela. So, be mindful of that kasi magkakaroon ka ng shadow sa taas. So mamaya pagkatapos nila, nag-aayos pa kasi sila,
titignan ko pa yan kung kailangan kong bang itaas or ibaba, kung iyo ko, diba? So, consider nyo rin yung sa baba kasi minsan pagka hindi kasya ang photo dyan sa taas, bumababa yung mga tao dito mag-group photo. So, kung medyo mataas ang setting nyo ng ilaw, pag bumaba sila, medyo madilim dito. So, hahabulin nyo na naman on the spot pagka ganun. So, kaya umpisa pa lang, i-consider nyo na lahat yung mga tips ko na yan. Like 1, 2, 3, sound check, blue, 1, 2. Ito ang aming host Check, magician check, for today, 1, 2. si Paring Oka. Hey, sound check. Nagsa-sound check na rin siya. Check, 1, 2. Sariling mic niya yan. Test mic, 1, 2. Sure na Hey, sound check. head-worn. Check. Anong kwan mo to? Sound Ito sa akin din galing to eh. Test mic, 1, 2, 3, sound. Sa akin galing ito. Matagal na to, naibenta ko nung Sound check. wala pa akong planong mag-sound system at kailangan ko ng cash. Binenta ko na lang sa kanya ito. Ang model nito ay PG58 ito. Alam ko, hindi ako nagkakamali. Original na Shure PG58. Ito yung kanyang belt pack ang tawag dito. Original na belt pack ito. Pero itong kanyang headset, kung di ako nagkakamali, ang laman nito is Sennheiser. Kasi may pinsan ako na nagtatrabaho sa factory ng mga to. Pina-recondition ko ito. So, malaki yung ano niyan, malaki yung housing ng mouthpiece niya, kaya madaling palitan. Diroscas yung ano nito. Diroscas yung housing ng mouthpiece, kaya madali siyang palitan. Hindi kamukha ng mga bagong labas ngayon na sobrang liit. Kundi Sennheiser ito, original AKG ang laman nito. Pero itong belt pack tsaka yung receiver, original Shure yan. Yan, buhay na buhay pa. Yun ang kagandahan sa mga branded, talagang matagal mo siyang magagamit. Actually, meron pa akong isang handheld niya na naibenta rin sa church napunta. Eh, kung may babalik ko lang ang panahon sana. Ito ang aming crew meal. Sana laging ganito. Kahit na hapon yung event, may pamerienda. Usually kasi ang crew meal, kundi tanghalian, dinner. Or kung maaga kayo, like halimbawa sa photo video ko, or maaga yung mga yan, may breakfast sila. Tapos meron pa tayong tokens mula sa client para sa mga kids. Ay, may kanin tayo dyan. Ayan, no? Di bale, maya-maya na yung dinner. Actually, imbitado yung panganay ko dito eh. Si Suki ko na ito, hindi na iba sa akin to. 4 ang anak nito sa akin lahat dumaan. So, naitawag na niya to sa akin. Sabi niya, umiinom ka ba? Kanya. Naku, hindi na. Very rare occasion na lang ako kung uminom ka ako. O sige, na lang, sweets na lang kanya para meron din yung mga bata. Kaya, yan. Sabay-sabay tayong sana all. Sige, we're going to play again. Kids, I want all the kids to move backwards. Again, I'm going to count down 10 seconds. You have to move backwards. Dapat i-move natin yung mga upuan natin. Bring your chairs. Bring your chairs. Ready? 10 seconds. 10, 9, please get your chairs. Get your chairs. Maganda. Sige, sige. Nikki? Sabi mo sa kanya, Happy New Year! Hoy! Hindi New Year! Mas maganda pa dun! Isa pa! Nikki? Sabi mo sa kanya, Happy Birthday! I love you! One eternity later. Nakauwi na ako guys. Ang oras ay 10:20 ako nakauwi. So, hindi ko na na-videoan yung pagligpit namin dahil nagmamadali ako. Nakatatlong set ako ngayong araw. Yung isang set, wedding setup. Yung isa naman, 7th birthday with photo coverage, which is nandoon ako kanina, ako yung nag-photo. Tapos yung pangatlong event ko, lights, sounds plus projector. So since kulang ako sa tao, pina-subcon ko na lang. Tapos binigay ko yung aking projector set. So sila nang nag-operate. So kahit paano may kita pa rin ako dun sa pangatlong set. Kaya nakabawi ako sa 5 araw na wala akong trabaho. So
Ang sarap lang ng ganitong hanap buhay kasi kahit na Lunes hanggang Biyernes wala kang trabaho. Kung pagdating ng Sabado, Linggo bugbugan, 3, 2 event, bawing-bawi ka. Buhay pa rin ang pamilya pagka ganun. So, salamat sa pagsama niyo sa akin sa event na ito. Sana may natutunan kayo lalo na sa pagse-setup ng mga ilaw. Abangan niyo sa susunod na video, mag-unbox tayo ulit ng isang abangan niyo kung ano itong i-unbox natin. Hindi siya equipment pero malaking bagay siya sa pagse-setup namin. Sa mga bago pa lang sa ating channel, paki-like niyo itong video kung may natutunan kayo, i-share niyo at paki-subscribe na rin itong ating maliit na YouTube channel. Salamat lalo na dun sa mga subscriber natin na nire-reach out ako through Messenger. Salamat sa inyo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na event vlog.